Good morning, everyone. We are Group 3. I'm Regina Fernandez. Jasmine Redosa, Jennifer Gutierrez, Valeria Silvestre, Rose Bacali. We are presenting the proclamation, the Philippines Proclamation of Independence Day. Sa gitna ng madilim na panahon ng pananakot, ang Pilipinas ay nagising sa diwa ng kalayaan. Ang tatlong paring martir na sina Padre Mariano Gomez, Jose Burgos, at Jacinto Zamora, kilala bilang Gumborsa, ay naging simbolo ng kawalang katarungan matapos silang ipatay sa kamatayan noong 1872. Ang kanilang sakripisyo ay nagbigay inspirasyon. Okay na tayo. Sa paglipas ng panahon, itinatag ni Andres Bonifacio ang kataas-taasan, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan, KKK. Sa pamamagitan ng katipunan, ang mga Pilipino ay nagkaisa upang labanan ang kolonyal na pamahalaan. Kalayaan! 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 Ang kabayanihan at kagitingan ni Andres Bonifacio ay naging daan upang siya ay ipapatay. Ang kwento ng Gumborsa at Katipunan ay patunay ng diwa ng Pilipino. Matapang, nagkakaisa at handang magsakripisyo para sa kalayaan. Hanggang ngayon, ang kanilang mga ambag ay nananatiling inspirasyon sa bawat isa. Noong umalis na ang mga Espanyol sa Pilipinas, nagpatawag ng pulong si Emilio Aguinaldo para sa paghahanda sa pagdeklara ng kalayaan laban sa mga Espanyol. Ipatawag ang lahat. Mayroon akong mahalagang sasabihin ukol sa nalalapit na pagdeklara natin ng kalayaan laban sa mga Espanyol. Marcela, ikaw ang tinalaga ko upang magtahi ng ating watawat ng Pilipinas. At ito ang disenyo na aking gagawin. Ang puting tatsulok ay sumasagisag ng pagpapantay-pantay at kapatiran. Ang asul naman ay para sa kalayaan, katotohanan at katarungan. Ang araw ay may 8 sinag at ay iyong lalawigan na unang himagsik upang ipagtanggol ang ating bayan. Ito ay Maynila, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Laguna, Batangas at Cavite. Ang pula naman ay para sa kabayanihan at kagitingan. At ang 3 bituin naman ay kumakatawan sa 3 pangkat o lalawigan
lalawigan ng Pilipinas. Ito ay Luzon, Visayas at Panay. Opo, Don Emilio. Gagawin namin ito sa lalong madaling panahon. Tagpuan sa Hong Kong, 1,898. Habang tinatahid nina Marcela Agoncillo, Lorenza Agoncillo, Delfina Herbosa di Natividad ang watawat ng Pilipinas, si Hilares de Rosario ay naroon upang magbigay suporta. Napakaganda ng inyong ginagawa, Marcela. Ang bawat tahi ng bandilang iyan ay sumisimbolo ng lakas at pagsusumikap ng ating bayan. Maraming salamat, Marcela. Sana'y maging inspirasyon ito sa ating mga kababayan, lalo na sa gitna tayo ng revolusyon. Sigurado ako na ganoon nga ang mangyayari. Ang watawat na iyan ay magiging sagisag at lakas at tagumpay. Tia Hilaria, naniniwala ka po ba na darating ang araw na makakamtan natin ang ganap na kalayaan? Oo, Lorenza. Ang araw na iyon ay malapit na. Magpatuloy tayo sa gawain ito. Tama ka, Hilada. Hindi lamang mga balil at sinsatos ang sagada ng revolusyon, kundi maging ang ating puso ng Diyos. At ang watawat na ito ang mahiging liwanag sa gitna ng dilim. Magpatuloy tayo mga kaibigan. Ipagpatuloy ang ating gawain ito ay may napakagandang layunin. Sa bayan ng Cavite, VO, lalawigan ng Cavite, ngayong 12 ng Hunyo, 1878. Sa harap ko, Don Ambrosio Rianzares Bautista, Auditor de Guerra at sadyang komisyonado na tinalaga upang ipahayag na at kaparangalan ng tanging araw na ito ng pamahalaang diktatorial sa Pilipinas. Ayon sa kataas-taasang diktador Don Emilio Aguinaldo Infame, tayo mga nagkakatipon na lagda at sa ilalim na ito ay pinahayag natin ngayon at pinasisinayan sa pangalan ng buong Pilipinas ang ating karapatang makapamuhay ng malaya at nagsasarili, hiwalay at palag na palag sa kapangyarihan ng Espanya. At ngayon, hawak ko na ang watawat ng aking winawagayway. Sa harap nito ay kapulungan at nanunumpa naman tayong lahat ng buong taimtim at ito'y mamahalin at ipagtatanggol hanggang sa kauli-ulihang patak ng ating dugo.
Bagamat ipinahayag ang kalayaan, hindi pa ito ganap na natamo dahil sa pananakop ng Estados Unidos na sumunod matapos ang kasunduan sa Paris noong Desyembre 1898 kung saan ibinigay ng Espanya ang Pilipinas sa Amerika. Gayunpaman, ang araw ng Hunyo 12 ay nananatiling makabuluhan at sinasalamin ang diwa ng pagkakaisa, tapang at determinasyon ng mga Pilipino sa kanilang pakikibaka para sa kalayaan. Mabuhay ang kalayaan! Mabuhay ang Pilipinas!